Manaming Diyos, makapangyarihan Diyos sa lahat, narito na kami, mga alipin mo, mga anak mo, nagtipon kami sa harapan mo upang sambahin namin ang pangalan mo, Yahuwah. Bigyan ka po namin parangalan ay iyong pangalan. Sinasamba ka po namin, Ama namin Diyos. Narito kami, magkakapatid. Lumalapit kami sa iyo. Sumasamba kami sa iyo. Hindi lamang sapagkat ginawa mo kami na mabuti. Sapat ito ay dala po ng aming pagkakilala, dala po ng aming pag-ibig sa iyo na kami sasamba, magpupuri sa iyong pangalan. Napakabuti mo sa amin, Ama. Hindi namin mabibilang ang kabutihan mo sa amin. Pag-iingat mo na iginagawad mo sa iyong mga anak. Nakikiusap kami, Ama namin. Isugo mo sana sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso ay yung Santong Espiritu upang gumaan po ang pagdadala po namin ng aming buhay sa dami po ng aming pinagdaraan ng pagsubok upang subukin mo kami kung kami mananatiling tapat sa iyong pangalan. Ama namin, isugo mo ang Santong Espiritu. Aliwin mo kami sa aming kalungkutan upang ang pagsamba namin ngayong umaga maging pagpapala, maging biyaya sa bawat isa sa amin. Manatili kaming matatag sa aming pananampalataya upang makapagpatuloy kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Sa aming pagsamba, sasambahin ka namin sa katotohanan. Kaya napatuturo kami sa iyo, Ama namin. Napasasaway kami sa iyo. Inihiling po namin na isugo mo ang iyong Santong Espiritu upang pangunahan kami sa aming pag-aaral sa pamamagitan ng aming kapatid na magtuturo upang makita namin ang liwanag mo, ang liwanag na daanan pinararaanan mo sa amin upang huwag kaming maligaw, Ama namin. Marating namin ang araw po ng aming kaligtasan. Tulungan mo sana, basbasa mo ang handog namin upang maging ganap po ang aming pagsamba sa iyo. Tanggapin mo sana ang pagpupuri at pagsama namin upang maging itong kasayahan po at kaligayahan po ng aming puso at aming kaluluwa. Basbasa mo sana ang aming handog. Ikaw na pong bahalang basbasan ang aming pinagkikitaan, ang biyaya ng gagaling sa iyo upang makatulong din po sa gawain ng banal na eklesiya. Sa lahat po, kapurihan po at karangalan po na yung dakilang pangalang Yahuwah. Ganap ang aming pag-asa, diniling mo po at pinagkaloob po sa amin ang yung basbas, ang lahat po ng aming hiningi, laki po ng kapatawaran ng aming maraming pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Sa ngalan po ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po namin, Yahushua Kristo po. Aral ng ating kaligtasan, o naway ating dinggin. Ihayag na may kaganakan ang pangalan Yahuwah. Magsinawin ng papupuri sa pag-ibig ng Ama. Ibigay ng tunganan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon ay ating nilalaman ang pangalan na dakila. Pagkat sa kasihan upang siya ay Mga kapatid, sa panahon natin, maging noong early, sabi nga, beginning ng tinatawag nilang Kristyanismo. Pero para sa atin, tayo po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, kabilang tayo sa Ecclesia. Alam niyo, maraming Kristiyano ang nagtatanong, tinanggihan na ba ng Panginoon Diyos ang Israel at inilipat na niya ang lahat ng kanyang pangako sa isang iglesia?
lalo na yung iglesia na ating pinanggalingan. Ito ho ang tinatawag na replacement theology o supersessionism. Ang paniniwala na ang iglesia ang siyang bagong Israel at ang pisikal na Israel ay tuluyan ng isinumpa o tinanggihan na ng Diyos dahil sa kanilang pagtanggi kay Yahushua bilang Mesyas. Anong pananaw natin dito, mga kapatid? Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang atin hong pananaw ay kakaiba sa pananaw ng maraming mga nagsasabing di umano sila raw ay mga Kristiyano, mga kapatid. Bakit iba ang ating pananaw? Ano ang ating layunin? Para tayo ba ay maiba lang sa kanila? Para sabihin tayo ay talagang natatangi? Aba, hindi ho, ganon. Ang atin pong layunin po rito, mga mahal na kapatid, ay hindi para maging iba sa kanila, kundi para tayo ay matuto ng katotohanan na ang Israel kailanman ay hindi sinumpa, itinakwil ng Panginoon Diyos at ibinigay na sa ibang iglesia. Marami ang nag-aangkin yan na sila na raw ang kapalit ng Israel na pisikal. Bueno, alam nyo mga kapatid, ito hong ating pag-aaral na ito ay meron tayong ikokonsidera na mga talata ng Biblia na pinagbabatayan ng mga tinatawag nating naniniwala diyan sa kung tawagin natin ay replacement theology. At atin silang sasagutin sa magitan ng Biblia rin sapagkat alam naman natin, hindi lahat na nagbabasa ng Biblia ay naiintindihan nila ang sustansya, ang tinutukoy at itinuturo ng otor o ng sumulat o nung nagsasalita sa mga talatang binabasa nila. Kaya ayon sa ating pong pananaw, ano-ano ang ating mga saligam sa Biblia na ang Israel ay hindi pinalitan kailanman ng Panginoon Diyos at ang pangako sa Israel ay ibinigay na, nalipat na sa iglesia na kung tawagin natin ay mga denominasyon ng mga relihiyon, lalo na nga ang iglesia ni Kristo. Itinuro namin noon yan nung ako'y iglesia pa ni Kristo. Bueno, basahin natin ang isa sa ating batayan. Ito po, sa aklat ng Henesis. Ganito nakasulat. Ngayon, sinabi ni Yahuwah kay Abram, hindi pa Abraham, hindi pa na binabago ng Diyos ang pangalan niya. Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama. At pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin ko isang tanyag na bansa ang lahi mo. Papansinin natin yan, no? Pangako ng Diyos yan kay Abram. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pag sinabing lahi, kay Abraham nakipagtipan ng Diyos, meron pa siyang generation in the future. Tandaan natin ito. Pagpapalaing kita, sabi ng Diyos kay Abraham, at magiging tanyag ang iyong pangalan. Ang pangalang Abram, ay tatanyag yan. Sa pamamagitan mo, Abram, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pansinin natin ito, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ano itong binasa natin? Talata sa Biblia na ang Diyos ay nakipagtipan kay Abram. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Lahi ni Abraham. Tandaan natin yan. Ano sabi? Pagpapalain kita. Magiging tanyag ang iyong pangalan. Kaya lumukso na tayo kaagad. Hindi ba naging tanyag nga ang Israel? Sapagkat ang Israel ay lahi ni Abraham yan. Inunahan muna namin kayo para ma-picture natin kung sino itong lahing ito. Yan ang Israel na pisikal. At ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Ano ang pangako? Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero ang isusumpa ko naman, ang susumpa sa iyo. Ito, pansinin pa natin. Sa pamamagitan mo, Abram, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo.
Tanda natin si Abraham, matagal ng panahon yan. Libu-libong taon na nakararaan. Pero ang pangakong yon ng Diyos sa kanya ay may kinalaman sa lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan ng kanyang magiging lahi. Alam niyo mga kapatid, pagka ating inusisa ang Biblia, marami pang talata pagkatapos niyang talatang yan kung saan muling ipinahayag at pinalakas ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Pag binasa ninyo, ang binasa natin ay Kapitulo 12, di ba? Pag binasa niyo sa Kapitulo 12 din, pero sa 7, ang sabi, nagpakita uli ang Panginoon kay Abraham nang dumating siya sa lupain ng Kanaan at sinabing, ibibigay ko sa iyong binhi ang lupang ito. 7 na yung binasa natin ng Kapitulo 12 ng Genesis. Nagpatuloy, ibibigay ko ang wika sa iyong binhi o sa iyong henerasyon ang lupang ito. Tuloy natin sa 13, Kapitulo 13 na, 14-17, pagka binasa ninyo, muling nangako ang Diyos kay Abraham at sinabing tanawin ang lahat ng lupain sa paligid dahil ibibigay ito future. Ibibigay ito sa kanya at sa kanyang mga anak sa walang hanggan. O kita ninyo, nagpatuloy ang pangakong yan. Pag binasa naman natin ang Genesis, Kapitulo 15 na, sa versikulo 1 hanggang 21, ang ating kukunin ng buod, dito ay formal na nagpatibay o gumawa ng isang tipan, covenant, cutting ceremony, ang Diyos kay Abraham, kung saan kanyang ipinangako kay Abraham na siya ay bibigyan ng pagpapala na yung pagpapalang yan ay magpapatuloy hanggang sa kanyang mga lahi. Ang totoo po, mga kapatid, tiniyak ng Panginoon Diyos na magkakaroon siya ng sariling anak. Itong si Abraham. Alam natin yan ay si Isaac. At ang kanyang mga lahi, mamagitan po ni Jacob. At galing kay Jacob, nagkaroon ng 12 tribes of Israel. Di po ba? At ang sabi nga po, kung saan tiniyak niya, magkakaroon siya ng sariling anak at ang kanyang mga alahi ay magmamana ng lupain mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Pag tinuloy pa natin sa Genesis 17, versikulo 1 hanggang 21, kunin natin ang buod. Ganap na pinagtibay ang tinatawag na walang hanggang tipan, everlasting covenant of God with Abraham. Dito binago ng Panginoon Diyos ang pangalan ni Abraham. Ginawa niya ng Abraham at si Sarai naging Sara. At itinalaga ang paghahalas bilang tanda ng tipan. Kaya ang isa sa mark, yung sign of God's covenant with Abraham, who became Abraham later on sa chapter 17 ng Genesis, ay ang pagtutuli o circumcision na yan ay nagpatuloy hanggang sa dumating ang panahon ni Moises. Pag tinuloy na natin sa Genesis 22, Kapitulo 22 na, 15-18, kunin natin ang buod, muling nanumpa ang Diyos kay Abraham matapos niyang sundin ang utos tungkol kay Isaac, kung saan pinagtibay muli ang malaking pagpapala at pararamihin ng kanyang lahi na kasing dami ng bituin sa langit. Alam nyo, nagpatuloy po yan. Hindi tumigil, hindi pinawi o kaya ay binawi ng Diyos ang kanyang pagpapala na pangako kay Abraham at sa kanyang henerasyon na darating. Alam niyo mga kapatid, ang dinanas ng Israel noon maging ngayon sa kasalukuyan, yan po ay isang kahayagan na ang Israel ay binibigyan ng Diyos ng disiplina. Pagkat ang Israel, bago pa man maging bansa, na indulge sa iba't ibang digmaan. Sapagkat, ang sabi nga ng Biblia, kung anak ay dinidisiplina ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya hindi po ibig sabihin ay isinumpa ng Diyos ang Israel. Dahil sila ay laging nakikipagdigma. Hanggang ngayon nga po tuloy-tuloy ang pakikipagdigma. Sabi ng Iglesia ni Cristo na ating pinanggalingan po, mawalang galang na. At yan ay itinuro ko bilang ministro noon doon
ang Israel ang wika, na yan ang physical na Israel, sinumpa na ng Diyos yan. Ang lahat ng mga pangako, ang wikang mga binasa ninyo, yan ay napunta na sa Iglesia ni Cristo. Isipin yung claim yan, yan ang kung tawagin nila ay replacement theology. Alisin na yung Israel, sinumpa na yan, kami na! Yan ang Iglesia daw ni Cristo, ang siyang Israel na. Alam nyo, hindi ho binawi kailanman ng Diyos ang kanyang pangako at ang kanyang tipan kay Abraham at maging sa Israel. Tingnan natin, ho? Di binasa natin ang maraming mga talata. Ano ho? Nagpatuloy yung pangakong yan. Pinagtibay pa nga eh. Di ho ba? Ngayon, alam nyo, mula kay Abraham, kung pag-aaralan ninyo, hanggang sa dumating itong propetang si Jeremias, pag ginugol ninyo, ay halos 1,400 years hanggang 1,500 years ang agwat ni Abraham, ang panahon ni Abraham hanggang sa panahon nitong dumating na propetang Jeremias. Alam ba niyo kung paano itinuro ng propeta Jeremias na hindi binawi ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham maging sa Israel? Pakinggan natin ito, mga kapatid. Itong nakasulat sa Biblia. Next slide. Dito po natin babasahin ang Jeremias. At atin hong dadahan-dahanin ito para ating maintindihan. Pagkat hindi naman po tayo nag-aaral para nagmamadali. Ang layunin natin dito, matuto tayo ng mga salita ng Diyos. Ito, sinabi pa ni Yahuwah, ako ang nag-utos para magbigay liwanag sa maghapon at sa buwan at sa mga bituin na magbigay liwanag sa magdamag. At ako ang kumakalawkaw ng dagat, sabi ng Panginoong Yahuwah, hanggang sa umugong ang mga alon. Makapangyarihang si Yahuwah ang pangalan ko. Habang nananatili ang langit, pansinin natin ito, at ang mundo, mananatili rin ang bansang Israel magpakailanman. Kung paanong hindi masusukat ang langit at hindi malalaman ang pundasyon ng lupa, ganon din naman, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angkan ng Israel kahit na marami silang nagawang kasalanan. Ako, si Yahuwah, ang nagsasabi nito. Sipin nyo, ang agwat ng panahon, almost 1,400 years to 1,500 years, mula kay Abraham hanggang kay Jeremiah. Pero diyan sa aklat ni Jeremias ay maliwanag na hindi binago, binawi ang pangako ng Diyos at tipan niya kay Abraham. Ano sabi diyan sa talatang yan, mga kapatid? Aba, ang sabi ng Panginoon Diyos, ako ang kumakalawkaw ng dagat hanggang sa umugong ang mga alon. Makapangyarihan si Yahuwah ang pangalan ko. Habang nananatili ang wika, ang langit at ang mundo, mananatili rin ang bansang Israel magpakailanman. Wala na bang langit? Meron pa. Wala na po bang mundo? Meron pa. Ano kung gano'n ang ibig sabihin po nun? Nananatili ang tipan ng Diyos sa bansang Israel. Hindi lamang yan. Ang sabi pa, kung paanong hindi masusukat ang langit at hindi malalaman ang pundasyon ng lupa, ganun din naman, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angkan ng Israel. Bakit ang sabi, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angkan ng Israel kahit na marami silang nagawang kasalanan? Sapagkat ang mga nagkasala lang naman dyan ang karamihan dyan, yung leader, yung mga namamahala, yung mga nagsasabing sila daw ang tagapanguna, sila ang mga namamahala, yun ang mga siyang ugat ng pagkakasala ng Israel. Pero yung mga miyembro, yung mga mamamayan ng Israel, hindi lahat ay sumunod doon sa mga liko o mga sabi nga, corrupt na mga leader. Kaya ang sabi diyan, hindi ko maitatakwil ang lahat ng angkan ng Israel kahit na marami na silang mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, ang Israel nangagkasala pero nagpapatawad ang Diyos.
Hindi lahat ng Israel ay tumalikod sa Panginoon Diyos. Tatandaan natin yan. Baka sabihin nyo lahat, sapagkat sa Iglesia ni Cristo, ang sabi, lahat ng Israel, buong Israel, tumalikod na. Kaya ang pangako sa kanila, napunta na sa atin. Kaya tayo ng wika, ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito. Tanong, mga kapatid, mula kay Abraham, kay Jeremias, puntahan naman natin sa panahon ng Apostol Pablo. Nagpatuloy po bang pangakong ito ng Panginoong Yahuwah hanggang sa panahon ng kanyang anak na si Yahushua? Ano ang pagtuturo ng Apostol Pablo tungkol dito? Next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ayan. Ang tanong ko ngayon, sabi ni Pablo, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Sino yan? Yan ang Israel. Ano sagot ni Pablo? Aba, hindi. Ako mismo ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lahi ni Benjamin o Benjamin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Yan sa talatang binasa natin, mga kapatid. Panahon na ng mga apostol yan. Panahon na ng ating Panginoong Yahushua siyempre. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Ang tanong ko ang wika, ngayon, panahong Kristyanismo o panahon ng Eklesiya na, panahon na ng tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, ang sabi niya, itinakwil na ba ng Diyos ang mga taong pinili niya? Alin yan? Yan ang bayang Israel. Sagot din niya, maliwanag. Aba, hindi! Ano sabi niya? Ako mismo, isang Israelita. Ano si Pablo? Kabilang sa mga lingkod ng Diyos. Kabilang sa naging tagasunod ng Kristo. Sabi niya, hindi itinakwil. Sabi ng Iglesia ni Kristo, itinakwil. Ano sabi ni Pablo? Hindi itinakwil. Ako mismo isang Israelita. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Ayan ang ating tandaan. Yan ang ating paniwalaan. Ang sabi ho ng aming pamamahala ron ganun po Sila na raw, Iglesia na ni Kristo, ang siyang kahalili ng Israel. Kaya ang lahat ng pangako noon sa Israel napunta na sa Iglesia Kaya ang Iglesia lumaganap Ang dami naming kapilya, ang dami naming narating na mga bansa. Pero nagtataka kayo, marami silang narating na mga bansa, Pilipino pa rin ang miyembro. Hindi ba totoo yun? Hindi naman tayo nagmamaliit. Sa totoo lang, yan naman ang karamihan dyan. Pilipino din Yung mga OFW, yung mga umalis ng walang paalam, mga itiniwalag nila, mga tinipon nila. Sige, bumuo kayo ng lokal dyan. Ayun, mamarkahan natin eto ang mga bansang narating na. Kaya sa amin ang wika natupad, lumaganap, pagpapala, dumami. Ganon. At makatwid ang sukatan nila. Kaya sa kanila na raw napunta ang pangako para sa Israel sapagkat dumami sila, maraming nababautismo, maraming mga napapagawang kapilya. Hindi ho yun ang batayan Marami ang tinawag ko, kunti pinili. Sige, ano ikakatwiran nyo dyan? Diba, mga kapatid? Tandaan nyo, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Ang pagpapala niya hindi nagbabago. Sa panahong ito ni Pablo, meron ng Eklesiya. Mayroon ng community of believers. Sa Hebrew ay kahal. Mayroon na yan. Pero hindi itinakwil o sinumpa ng Diyos ang Israel. Kaya ang Eklesiya ay hindi kapalit, kundi ang Eklesiya, ang totoo, ay siya'y binigyan ng binubuo ng mga tao yan. Yung Eklesiya, hindi religious organization, hindi building po yan. Yan pong Eklesiya ay komunidad ng mga called out ones, yung mga tinawag na tagasunod ng Kristo. Hindi silang naging kapalit ng Israel. Ang totoo, sila ay sinuwerte, nakabahagi doon sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Dahil sa pagbinasa natin ang Roma Kapitulo 11, ang mga hintil kasi, lahat ng hindi mga Hudyo sa laman, hintil yan Pilipino, Chino, Hapon, mga iba't ibang lahi. Lahat hintil yan.
Dahil po doon sa ilang mga hari o mga rebeldeng mga namumuno noon sa Israel, ang iba sa kanila, talagang ayaw maniwala na si Yahushua ang Mesiyas. Kaya nagkaroon ng tsansa nagkaroon ng pagkakataon. Yan ay babasahin natin mamaya. Yung mga hindi Hudyo sa laman, nagkaroon ng pagkakataon na makabahagi roon kasi yung bayan ng Diyos, itinulad ng Diyos sa puno ng ulibo. Ha? Itinulad niya. Nagkaroon ng mga sangang inalis doon Ngayon, yung mga hindi Hudyo sa laman, nagkaroon ng pagkakataon na mapabilang doon na yan nga ang bumubuo sa mga tinatawag nating komunidad ng mga sumasampalatay sa Kristo o Eklesiya. Hindi para ipalit sa bayang Israel. Ano ba naman yung itinuturo sa atin dyan sa Iglesia ni Kristo? Kami ng mga tayo na. Hindi totoo yun. Ayan ang liwanag yung sinabi ni Pablo. Itinakwil na ba ng Diyos ang taong pinili niya? Aba, hindi. Ang liwanag niyan, tutol na tutol si Pablo. Sabi naman ng, mahigit pa ba sila kay Pablo? Pabira naman, Itong mga sa Iglesia ni Kristong namamahala na yan, higit pa ba sila kay Pablo? Itinakwil na! Sabi ni Pablo, hindi! Hindi, basta itinakwil na! Sabi ng pamamahala namin. Sagot pa rin ni Pablo, hindi! Ako mismo isang Israelita. Mula sa lahi ni Abraham. Hindi nagbabagong isip ng Diyos sa kanyang pagpili at pagpapala kay Abraham. Hindi magbabago yan. Ngayon, ito mga kapatid. Sabi nga, bigyan natin ng pagkakataon ang kanilang mga batayan. Ano ang paniniwala at pananaw ng iba, lalo na ng Iglesia ni Cristo, na itinuro na sa kanila raw natupad ang pangako na noon ay sa Israel, sapagkat tumalikod na yung Israel. Ito ang kanilang pananaw, mga kapatid. Sinasabi po ng Iglesia ni Cristo at ng ibang ilang denominasyon at mga tinatawag nating teologong Kristiyano, sinasabi nila, dahil sa pagtanggi ng Israel kay Yahushua bilang Kristo, ang Iglesia na ang bagong Israel ng Diyos. Yan ang kanilang sabi. Alin ho ang mga talatang ginagamit nila upang patunayan tama daw ang kanilang pagkaunawa tungkol sa bagay na ito? Next slide. Ito, 21, 42, 45. Nagpatuloy si Yahushua, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos, ito na, ay kukunin sa inyo. Sino kausap dito ng ating Panginoong Yahushua? Mga kapatid, yang sa inyo, yan daw ang Israel. At mamaya, ating pag-aaralan niya. Yan kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. At ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakaluray-luray. Magkakaluray-luray. Nakakapag-utal tayo dito. Narinig ng mga punong pari at mga pariseo ang mga talinghaga ni Yahushua at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Yan kasing para sa iyo at mga pari na yan, kababayan ng Panginoong Yahushua. Yan Ang sabi ng Panginoong Yahushua, maliwanag na ang sabi, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo. Ibig sabihin, ang matigas kasi ulo nyo ay yung sumunod ay yung sumampalataya. Ang Mesiyas ay ang si Yahushua. Kukunin ngayon sa inyo ang kaharian o pag-ahari ng Diyos. Ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano ang kanilang konklusyon ngayon diyan? Ayan, maliwanag ang wika. Aalisin na sa Israel. Mapupunta na sa bansa o sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang sabi pa nga dyan, sa isang bansang masunurin sa kalooban ng Diyos, sa ibang salin. Anong konklusyon nila ngayon? Kami yan. Nako, grabe, Alam nyo, madaling mang-angkin, pero mahirap patunayan. Patunayan nyo kung kayo nga ang siyang tinutukoy dyan. Ang sabi, ililipat ang kaharian mula sa Israel, sa sentidong ang iba ay ayaw maniwala at sumampalatayang ang Yahushua
ang siyang Mesyas. Pero ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung sa inyo ibinigay, ang leader ba niyo masunurin sa kalooban ng Diyos? Yun ang unang utos na may pangako, nakalakip eh. Pagalang sa magulang, nilapastangan niya. Diyan pa lang, bagsak na eh. O, di ba? O, sige, huwag kayo magagalit. Kaya, hindi totoo, mga kapatid. Sabi nga, ang isda hindi nabibingwit sa buntot, kundi sa bibig. Sinasabi nilang, kami. O, ba't ayaw yung sundin ng kalooban ng Diyos? Igalang ang magulang. Ikiklaim nyo, kayo ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sa inyo inilipat. Doon sa mga taong magiging masunuring sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo yan. Yan po ang Ecclesia. Yan ang community of the called out ones, community of the believers of our Lord Yahushua. Sila ang mga taong tagasunod ng Kristo, hindi religious organization, sapagkat yan ay may hierarkiya, kundi dito sa Ecclesia na kung saan lahat ay pantay-pantay, isa lang ang boss, isa lang ang guro, ang Panginoong Yahushua lang. Lahat pantay-pantay. Yan ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tanong, ano pang talata sa Biblia ang di umano ay nagpapatotoo na ipinalit na ng Diyos ang Iglesia ni Kristo sa Israel? Ito, next slide. Ganitong ating mababasa. At kung kayo'y sa Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ayon! Makita ninyo? Kami ang wika kay Kristo, kaya nga Iglesia kami ni Kristo eh. Ano kami? Binhi kami ni Abraham. Ano ngayon? Mga tagapagmana kami ayon sa pangako. Kami yung binabanggit doon sa pagpapalain ko ang magpapala sa lahi mo. Kami po ay lahi ni Abraham. Binhi kami ni Abraham. Bakit Iglesia kami ni Kristo eh? Kaya tagapagmana kami. Ganon. Yung bang nasa Ecclesia na yun ang tunay na binhi ni Abraham. Yung sumusunod sa aral ng Kristo, may black voting ba sila ron? Doon ba ay may hierarkiya? Wala. Doon ba sa Ecclesia ang Kristo ang sinusunod? Doon ba ay may tagapamahalang pangkalahatan, may pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, may mga lupo, may mga district minister na kung saan-saan ay may hierarkiya, kaya hindi totoong nasusunod yung pagiging pantay-pantay. Walang ganyan. Kaya nagkiklaim lang kayo, kaya INC, Iglesia ng Claim. Patawarin niyo ako, pero yun ang totoo. You're just claiming. Hindi kayo ho, pasensya na kayo ho. Hindi kayo ang talagang tinutukod yung tunay na sa Kristo. Sapagat ang mga tunay na sa Kristo, ang sinusunod, tinig ng Kristo, ay hindi yung tagapamahalang pangkalahatan daw nila. Mga kapatid, sa pananaw na ito ng mga Iglesia ni Kristo, ang Iglesia daw ang di umano ang tumanggap ng pangako at ang Israel ay hindi na sentro sa plano ng Diyos, kundi ang INC na. Kaya yung ganyang uring pananaw, binubura ng ganitong pananaw ang pangako ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ni Abraham pagpapalain ng lahat ng tao sa mundo. Isipin mo kung wala ka daw sa Iglesia ni Cristo, hindi ka ligtas. Paano matutupad lahat ng tao pagpapalain sa pamamagitan ng lahi ni Abraham? Yan po ang Ecclesia, hindi Iglesia ni Cristo. Ecclesia ng Panginoon, ni Yahushua. Yan ang siyang talagang mga tagasunod ng Kristo. Tinig ng Kristo, ng tunay na tagapamahalang pangkalahatan, ang sinusunod. Hindi yung tinig ng nagpanggap na tagapamahalang pangkalahatan. Pero ito, mga kapatid, ano ba plano ni Yahuwah? Bakit may Ecclesia sa panahon ng Kristo? Para ipalit sa Israel? Ito, basahin natin sa aklat po ng Roma. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno. Ito yung sinabi ko kanina eh. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinuto lang ilang mga sanga. Hindi lahat ng sanga. Kaya kanina binasa natin eh. Hindi lahat ay tinakwil. Di ba? Hindi lahat. Ito. At kayong mga hindi Hudyo, yan ang mga hintil, ay tulad sa mga sanga na ng ligaw
na ulibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Pagtutulad ng Diyos ito sa kanyang bayan. Sa kanyang bayan at sa kanyang upang ang kanyang mga pangako ay magpatuloy na dumaloy sa mga darating na lahi at henerasyon. Ang tinutukoy na rito ngayon, sapagkat may ilang mga Hudyo na ayaw sumampalatay, lalo ang mga leader, mga namamahala nila, na ang Yahushua ang Kristo, ipinutol sila. Kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sangang ligaw ng ulibo, ikinabit bilang kapalit sa pinutol, maging kapalit na mananampalataya. Hindi para burahin. Ang Israel na itinulad sa puno ng ulibo. Na dito, pag sinabing puno, may ugat. Ang ugat, yan po ang mga patriarka. Abraham, Isaac, at saka itong si Jacob. Nagpatuloy ang Israelita. Yan ang henerasyon ni Abraham. Umuugat, at saka doon umugat din ang ating Panginoong Yahushua na siyang nagtayo ng iglesia nang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nang ibig sabihin, itatayo niya ang kanyang mga taong mga mananampalataya na susunod sa kanya. Yung mga called out ones, tatawagin niya, ihirangin niya. Di ba mga kapatid? Yan ang nasa Biblia. Kaya, nakabahagi kayo. Ayun, hindi sinabing, kayo na ang siyang aking bayan, kundi kayo'y nakabahagi. Pag sinabing nakabahagi, tayo po ay sinuwerte lang. Kung hindi dahil doon sa mga Hudyo na hindi sumampalataya na ang Kristo ay si Yahushua, hindi nakabahagi ang mga hintil para po sa pagpapala ng Diyos na para sana sa Hudyo. Tuloy natin. Pero, huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo kaysa mga sangang pinutol. Kita niyo. Yan ay para dyan sa mga iglesia na ating pinanggalingan. Nagmamalaki. Kami na! Ang sabi ni Pablo. Pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo sa mga sangang pinutol. Bakit? Tuloy natin. Alalahanin ninyong mga sanga lang kayo. Ang ganda ng salita niya. Alalahanin niyo. Mga sanga lang kayo. Kumbaga sa alalahanin niyo, sabit lang kayo. Parang gano'n eh. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat. Kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Yan ay, para analogy, di ba? Sa punong ng ulibo, ang sanga nabubuhay hindi dahil sa sanga, kundi dahil dun sa puno. Di ba totoo yun? Mga kapatid, hindi ang bumubuhay ay yung sanga sa puno, kundi yung ugat ang bumubuhay sa sanga. Kaya sabi ni Pablo, hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin nyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yun. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Kristo. At kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Grafted lang ang mga tayong sumampalataya, grafted lang. Yung iglesia, grafted lang eh. Kaya, huwag kayong magmataas. Ito, dedicated na naman sa iglesia ang pinanggalingan natin. Nagmamataas sila. Kami kapalit. Kami na iglesia. Kami ng iglesia ni Kristo. Kami na ang Israel. Sabi, kaya huwag kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Matakot kayo ha. Hoy, mga kapatid dyan sa iglesia. Lalo yung mga namamahala at mga lupon daw. Mga general evangelist. Ito, sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, yung katutubong sanga ng puno ng ulibo, pinutol ng Diyos yun, magagawa rin niya kayong putulin. Ano ibig sabihin? Nagmamataas kayo na. Aba, kung yung original na putol, kayo, sabit lang kayo, puputulin din kayo. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabuti sa sumusunod, mabagsik sa hindi. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Totoo nga naman yun. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. O yan,
Yan ang babala. Kaya yung iglesia na ating pinanggalingan, putol na putol eh. Nagtayo ng kaharian eh, may namamahala, lahat na. Pinutol talaga eh. Pinalitan ng Kristo, tagapamahalang pangkalahatan. Sabi ng Kristo, igalang ang magulang. Sila, hindi na iginalang. Kaya dati-rati, may Mother's Day, ngayon wala na eh. Pinutol eh. Kaya sabi diyan eh, maliwanag, pero kung hindi kayo man ay pupunta, at ito pa, dito'y makikita natin na mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti sa inyong nananatili sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi kayo man ay puputulin din. At kung hindi na magmamatigas, ito pansinin natin. At kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, yung mga hindi sumampalataya na ang Kristo ay si Yahushua ang Kristo. Kung hindi na magmamatigas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, ayan na, ikakabit din silang muli sa puno. Nakita ninyo? Ibabalik din. Parang mga anak lang sa ngayon, ayaw sumampalataya, nagmatigas sila bilang bansa, ang majority, itinakwil ang Yahushua bilang Mesias, bueno, magdaranas kayo ng galit ng Diyos. Disiplina, hindi sumpa. Hindi sumpa. Pagdisiplina ng isang ama sa mga anak, ang pagturing ng Diyos sa mga Israelita, mga anak niya, siya ang kanilang ama. Kaya bilang ama, dinidisiplina. At pagdating ng panahon, sabi nga ng Biblia, hindi na magmamatigas sa mga Hudyo kundi sasampalataya. Ikakabit din silang muli na sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos sapagkat kung kayong mga sanga ng ulibong ligaw ay naidugtong niya sa ulibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Hindi na kailangan ng eksplikasyon. Maliwanag. May darating pala ang panahon, na yang Israel ngayon, na lahi at binhi ni Abraham, na diyan ay makikinabang ang mga tao sa buong mundo dahil sa aral. Yung Ecclesia, yung aral na ilalaganap niyan sa buong mundo. Sa ganung paraan ay makikinabang ang mga tao. Galing yan sa pangako ng Diyos kay Abraham. Di po ba? Sapagkat ang Kristo po na ating Panginoon ay galing sa Abrahamic origin. Kung pagka inyong tinrace back, hindi po ba? Kaya sa magitan ng ginawa ng ating Panginoong Yahushua, nagtayo siya ng komunidad ng mananampalataya, hindi religious organization. Siya ang sinusunod, makikinabang ang lahat ng tao. Kaya itong mga pinutol, sapagkat ayaw sumampalatayang mga Hudyo ng Yahushua ang Kristo, darating ang panahon, ibabalik din sila, mga kapatid. Ikakabit muli sila. May pag-asa pa. Kaya anong sinasabi yung sinumpa? Kung sinumpa, hindi na sana ikakabit muli. Hindi na. Hindi na. Ngayon, ang Israel at ang Ecclesia ay parehong nasa plano ng Diyos yan. Parehong nasa plano ng Diyos. Ang Israel noon, nagpatuloy yan. Ang dumating ang panahon ng Panginoong Yahushua, Ecclesia na ang nagpatuloy. Yan ang binhi ni Abraham. Yan po ang tagasunod, mga tagasunod ng Kristo, yang nasa Ecclesia. Idinugtong yan, pakapalit ng mga ayaw sumampalataya ng Yahushua ang Kristo, pero darating ang panahon na sila pong mga hindi sumampalataya, hindi na magmamatigas ang kanilang ulo, tatanggapin na nila na ang Kristo, ang Mesias ay ang Panginoong Yahushua. Kailan magaganap yan? Eto, next slide, sa aklat ng Roma din, 11:25-27, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Kasi ang iba, ang taas ng pagtingin. Kami na, ang Iglesia ni Cristo na, ang kapalit, sinumpa ng bayang Israel. Kami na ang sa Diyos. Ang sabi, para hindi maging mataas ang tingin nyo sa sarili nyo. Ang pagmamatigas ng mga Hudyo, hindi panghabang panahon. Mayroon bang sinumpang ganon?
Tama, ngayon merong mga marami pa ayaw sumampalataya Yahusya ang Kristo, pero ang pagmamatigas ng mga Hudyong yan ay hindi panghabang panahon, kaya hindi sinumpa. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya sa Kristo. Aba, mayroon palang hangganan, ano ho? Pagka nakumpleto na ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo na sasampalataya sa Kristo, ano mangyayari? Pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, aalisin niyang kasamaan sa lahi ni Jacob, yan ang Israel. Gagawin ko ang kasundong ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Yan ang pagbabalik noong mga inalis na mga puno o mga sanga sa puno ng ulibo. Babalik sa Diyos. Babalik doon sa orihinal. Kailan yan? Pag nakumpleto na ang kabuang bilang ng mga hindi Hudyo o hintil na sasampalataya sa Kristo. Ministro, gaano ang kailangan bilang ng mga hintil na dapat ay maabot para matupad na maibalik na ang dating orihinal na sanga ng puno ng ulibo? Ang sagot natin ay, hindi ko po alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ilan ang magiging bilang ng tatawagin at hihirangin para makasama sa eklesiya. Pagkatapos niyan, ibabalik na ang mga lahi ng Hudyo na sasampalataya na sila na ang Panginoong Yahusya ang siyang Kristo, mga kapatid. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, marami tayong matututunan na hindi itinuro doon sa Iglesia ni Kristo na ating pinanggalingan, mga kapatid. Hindi itinuro ito. Kaya pansinin natin, hindi sinumpa ang Israel. Hindi binawi ang tipan kay Abraham. Hindi pinalitan ng iglesia o eklesiya ang Israel. May ilan lang mga mananampalatayang inalis doon na yun ang ipinalit. Nagkaroon tayo ng tsansa na magkaroon ng kaligtasan na yung pangakong yun ay para sana sa Israel lang, pero kung tayong mga hintil ay sumampalataya, tayo ay katulad ng sangang ligaw ng ulibo na tayo po ay isinangkap. Pero panandali ang panahon lang yan. Pag naabot na ang bilang ng mga hindi Hudyo o hintil na maisangkap doon sa pananim ng Panginoon Diyos, darating ang panahon, ibabalik na yung ibang lahi ng Israel na nagmatigas, lalambot ng puso nila, tatanggapin na nila si Yahusya na ang Kristo. Tuloy natin ang basa. Ito'y hanggang makumpleto lang, pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel. Ayan, gaya ng nasusulat, magmumula sa Sion. Yan ang ibig lang sabihin. Darating ang panahon, ililigtas ng Diyos ang bayang Israel. Ngayon, usisahin nating mabuti. Ang pinagbabatayan na mga talata ng mga nagsasabing ang Iglesia ni Kristo ang ipinalit sa Israel. Ito po, ang isa pa. 21. Ating liwanagin ito. Next slide. Ayan. Ito sa 21. Let us go to Mateo 21:43. Ayan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo. Nabasa na natin kanina ito sa inyo, pero binabasa natin sapagkat meron tayong puntong dapat ipakita at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Wala nang pagkakaibang Hudyo at mga Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kristo Yahusya. At kung kayo'y sa Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Aalisin ang kaharian ng Diyos sa inyo ibibigay. Kayo ay mga anak at binhi ni Abraham. Ano man ang lahi, kulay at balat, lingwahe, basta't sumampalataya kay Yahusya bilang siya ang Kristo. Mga kapatid, tayo po ay magiging tagapagmana ng pangako na para sa Israel. Ang konklusyon ng Iglesia ni Kristo, kami po yan. Nangagaw na naman. Kaya itong mga pangunahing talatang ito ng replacement theology ay magdadala sa tao sa pagkaligaw. Kasi kailanman hindi ko nadinig yan Sa buong ministeryo ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, maging nung kami nag-aaral pa sa ministerial, hindi tinuro yung Roma 11 na replacement theology daw.
Hindi totoong replacement theology lang. Hindi buong Israel ang tumalikod. Mayroon lang ilan. Kaya nagkaroon ng tsansa ang mga hintil na masangkap. Tayo po yun. Nakabilang tayo. Ngayon, itong pangunahing talata na replacement theology, yung inyo, buong Israel daw yan. Ang ipinalit, isang bansa o mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, yan daw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kaya, ang ipinalit sa Israel, Iglesia raw ni Cristo. Ano naman ang ating pananalig at pananaw? Ang sa inyo po, tumutukoy lang sa mga leader at ilang mga miyembro o mamamayan ng Israel na sumunod sa kanila. Hindi lahat, hindi buong Israel ang tumalikod. Nagtira ang Diyos ng remnant na yun ang nagpatuloy sa pagsunod at sumampalataya na ang Yahushua ang siyang Kristo. Ang isang bansang nagbubunga o komunidad ng mga mananampalataya, yan na yan po ay ang mga community ng mga believers na sumampalataya kay Yahushua bilang Kristo, ang siya pong Israel ng Diyos. Yan ang Israel ng Diyos. Ngayon, walang Hudyo at walang Grego, sabi diyan sa ating binasa. Ibig lang sabihin, anuman ang lahi, di ba? Anuman ang ating lingwahe, anuman ang ating kulay. Basta ang usapan, sumampalataya tayo sa Kristo, ang Yahushua bilang Kristo o Mesiyas, tayo pa'y sumunod sa kalooban niya, nabautismuhan tayo, kasama ka sa iglesia ni Yahushua. Di ho ba? Kaya, diyan po sa interpretasyon ng replacement theology, ang tunay na Israel po ay ang mga taong sumusunod sa aral ng Kristo. Hindi yung nasa religious organization at nagkiklaim sila na raw ang bayang Israel. Hindi totoo po yun, mga kapatid. Tandaan natin, ang pagiging binhi ni Abraham ay spiritual na pakikibahagi sa pangako. Hindi nangangahulugang pinalitan ng Israel bilang etnikong bayan. Hindi totoo po yun. Hindi sinabing hindi na mahalagang Israel, kundi pinalawak ang tipan. Pinalawak, idinamay sa pangako na para sa Hudyo ang mga hintil sapagkat sila ang mga sumampalataya. Yun ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa ang talatang pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo upang angkinin na sila daw ang Israel? Next slide nga, tingnan nga natin ito mga kapatid. Ayan. At ang lahat na mga agsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan-nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Panahon na ito ng mga apostol. Israel ng Diyos. Sa kanila na lumalakad ayon sa tuntunin na ito. Ano yung tuntunin na ito? Kalooban ng Diyos. Kaya ang tunay na Israel ng Diyos ay yung lumalakad sa tuntunin ng Diyos. Lumalakad ba yung nilabag mo yung unang utos na may pangako? Igalang ang magulang. Hindi ka naglumakad doon. Lumabag ka. Hindi ka tunay na kabilang sa Israel ng Diyos pangako. Hindi. Hindi totoo po yun. Claim nga INC. Iglesia ng claim. Pasensya na. Totoo po yun. Kaya ang Israel ng Diyos, tumutukoy ito, mga kapatid, sa buong sambahayan na mga tunay na hinirang ng Panginoon Diyos. Hudyo man o hintil na nagkakaisa sa pananampalataya at sila ang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua. Sila ang kung tawagin, Ecclesia. Mga karagdagang mga talata pa na ginagamit nila. Unang Pedro 2:19. Let us go there to that verse po. Ito, next slide. Ayan, no? Nang sabi diyan, bansang, banal, bayang pag-aari ng Diyos. Pag binasa nyo sa unang Pedro 2:9. Alam nyo, mga kapatid, yan ay unang ipinangako yan sa bayang Israel. Pero pagka ikay sumusunod sa alituntunin ng Panginoon Diyos, kabilang ka sa sumusunod sa kalooban ng Kristo, ang pangako sa Israel, pangako din sa iyo. Di ba, mga kapatid? Napakalaking biyaya kung ganun ng tao ay sumusunod sa alituntunin o kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi ka pwedeng, ikaw ay pagpapalain ka ng Panginoon Diyos na hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan po sumunod tayo
sa kalooban ng Diyos. Ang paglabag sa kalooban ng Diyos, kahayagan ng pagtalikod. Baka makabilang ka doon sa aalisin ding sanga. Di ba? Diyan sa unang Pedro, nagpapahayag ng ating mataas na pagkakakilanlan bilang tunay na tagasunod ng Kristo. Tayo ay isang laing hinirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang sarili ng Diyos. Ini-enjoy natin ang mga biyaya. Mga kapatid, hindi ba biyaya po yan? Ano pa ang kanilang batayan? Hebreo, yang 8:13. Ano naman po ang sabi po diyan sa Hebreo 8:13? Lumang tipan, atin ang kinukuha ang buod, lipas na. Kaya sabi nila ngayon, sabi ng mga taong itong mahilig sa replacement theology, lumang tipan yan Israel, lumang tipan Lipas na yan. Bagong tipan, Iglesia ni Cristo na. Kami na yan. Ganon sila. Iglesia nga ng claim, di ba, mga kapatid? Ngayon, ang ating pananampalataya, mga kapatid, tatandaan natin. Nung magkaroon ng Mosaic Covenant, hindi po nawala ang Abrahamic Covenant. Ang lumang tipan ay hindi lamang nagumpisa kay Moises. Tandaan natin, ang lumang tipan sa kabuuan mula kay Adan at Eva hanggang sa huling propeta. Yan ang kabuuan ng tanak o lumang tipan. Mga kapatid. Kaya yung pong kaibahan ng Abrahamic Covenant, doon nagumpisa. Nagpatuloy po yan, hindi magbabago po yan, hanggang sa kay Isaac, kay Jacob, at yun nga, hanggang kay Isaac, tapos nagkaroon siya ng anak kay Jacob, tapos nagkaroon ng bayang Israel, nandoon na si Moises. Doon ibinigay naman kay Moises yung covenant sa magitan po ng 10 utos. Nagpatuloy mula kay Abraham, nagpatuloy po ang pangako ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Pero ang kondisyon sa panahon ni Moises, pag sumunod kayo, kailangan sumunod kayo yun sa kautusan. Pag hindi, may sumpa. Pagka sumunod naman kayo, may pagpapala. Di ba? Ang sumpa, disiplina yon. Hindi yung curse na sa sentidong hindi na kayo patatawarin. No! Ang Diyos ay mapagpatawad. Kahit na paulit-ulit ng Israel ay nagkakasala sa Kanya, paulit-ulit din naman na sila'y pinatatawad ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano pang isa sa mga batayan nila ng kanilang pananampalataya na ang iglesia daw ni Kristo ang siya ng bayan ng Diyos, na ito ang kapalit ng bayang Israel. Ito pa ang nakasulat sa Roman 9:6. Pagka binasa ninyo, hindi lahat ng Israel ay Israel. Kami Pilipino. Hindi kami Israel sa laman. Pero ang sabi diyan ay hindi lahat ng Israel ay Israel. Kaya kami, kahit na kami Pilipino, Israel din kami. Nako, mga kapatid, bueno. Ano ang itinuturo ng Roman 9:6-8? Nagpapaliwanag na ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman nabigo. Ipinapakita po rito ang tunay na mamamayan ng Diyos o anak ni Abraham ay hindi nakabatay sa pisikal na lahi o dugo, kundi sa espiritual na pananampalataya sa pangako ng Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi natupad ang salita ng Diyos dahil maraming Israelita ang hindi sumampalataya sa Kristo. Hindi ibig sabihin ganun yun. Hindi lahat na nagmula sa lahi ni Israel ay maituturing na tunay na kabilang sa hinirang ng Diyos. Totoo nga naman, sapagkat may ibang ayaw sumampalatayan ang Kristo, ang Mesyas ay si Yahushua. Hindi lahat ng direktang anak o lahi ni Abraham sa laman ay otomatikong itinuturing na anak ng Diyos. Hindi ganon. Kaya ginamit na halimbawa ang kwento ni Abraham kung saan sinabi ng Diyos na ang binhi o lahi ay magmumula kay Isaac at hindi kay Ismael.
Tandaan naman natin, ba't nabanggit natin si Ismael? Sapagkat ang unang anak talaga ni Abraham ay hindi si Isaac, kundi anak niya kay Hagar. Nakatulong nitong asawa niyang si Sarah ay itong si Ismael. Hindi doon nagmula ang pangako ng Panginoon Diyos, kundi nagmula doon kay Isaac na anak na legal nitong si Abraham sa laman. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos ay yaong mga ipinanganak ayon sa pangako at hindi lamang ayon sa pisikal na kapanganakan o laman. Meron pang isang talata, Roma 2:28-29. Ano ho? Ang sabi nila diyan sa buod, ang tunay na Hudyo ay sa puso. Anong sabi nila? Kaya ang iglesia ang wika sa puso. Sumasampalataya kami sa Diyos eh. Iisa lang ang Diyos. Tama. Pero, hindi komot sa puso'y sumasampalataya kayo, ay Hudyo na kayo. Kayo ng kapalit na mga Hudyo. Yung mga Hudyong hindi sumampalataya sa puso, hindi talagang tunay na mga Hudyo, hindi tunay na mga anak ng Diyos. Kami po yon, sabi ng INC. Ngayon, mga kapatid, anong itinuturo po dyan? Sa Roma 2:28-29, nagtuturo ng tunay na pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nasusukap sa panglabas na relihiyon o lahi, kundi sa espiritual na pagbabago sa puso. Yun. Ayon kay Pablo, ang tunay na Hudyo ay yaong nagtataglay ng pagbabago sa kalooban, sa tulong ng Espiritu Santo na pinupuri ang Diyos at hindi ang tao. Kaya hindi sapat yung ritual yung lahi. Ang pagiging Hudyo sa labas o ang pisikal na paghahalas ay walang halaga kung ang puso ay swail sa Diyos. Anong silbi ng relihiyon? Kung swail naman sa Diyos, lapastangan sa utos ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya diyan, maliwanag na sa ating ginawang pag-aaral na ito ay itinuturo sa atin ang Israel nananatiling bayan ng Diyos yan. Sa ngayon, dinidisiplina sila ng Diyos para pagdating ng panahon, hindi na magmamatigas ang kanilang mga puso, babalik sila bilang mga sanga na orihinal na sanga ng puno ng ulibo. Ang puno ng ulibo'y pagtutulad ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang mga anak. Pag sumunod ka, sumampalataya ka sa anak ko na si Yahushua ang Mesyas, ibabalik ka. Kailan mangyayari po yan? Ang restorasyon na yan, mga kapatid. Nag-uumpisa na ngayon at magpapatuloy pa yan hanggang sa dumating ang tribulation period at saka yung great tribulation period sapagkat ang unang first 3.5 years sa 7 years of tribulation ay tribulation ang tawag lang doon. Pero ang last 3.5 years ay great tribulation period na diyan po ay mahahayag ang talagang sa puso na pananampalataya ng mga nagsisi at nagbalik loob sa Diyos na mga Hudyo. Salamat at dahil sa mga tao na mga Hudyong ayaw sumampalataya na ang Yahushua ang siyang Kristo, nagkaroon tayo ng tsansa, anumang lahi natin, tayong mga hindi Hudyo sa laman, na magkaroon ng tatanggap ng pangako na para sana sa mga Hudyo. Pero dahil sa ating pagkakatanggap ng biyayang sumampalataya si Yahushua ang Kristo, tayo'y naging tagasunod niya. May pangako tayo. Kaya hindi tinakil ng Diyos ang Israel. Tandaan natin, hindi binawi ng Diyos ang tipan niya sa Israel. May hinaharap na pagbabalik ng Israel, magiging sangkap silang muli sa bayan ng Diyos o kaya ay sa puno na pananim ng Diyos. Ito sanang leksyong ito ay makarating sa mga nasa iglesia ni Kristo. Nananawagan po kami sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo at ng ibang mga relihiyon, ituro natin ito sa tao, sa mga tao. Huwag nating ilihim ang mga katotohanan ito. Walang theology replacement. Wala po nun. Nananatiling bayan ng Diyos ang Israel. Tingnan niyo ang nangyayari hanggang ngayon. Katunayang sila'y bayan ng Diyos. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kahit sa harap ng digmang matitindi, hindi sila pababayaan ng Diyos. Itakwil man sila ng ibang bansa. Pabayaan man sila at hindi man sila tutulungan ng ibang bansa.
Sabi ng Diyos, tutulungan ko sila. Mga anak ko sila. Hindi ko sila itatakwil magpakailanman. Lilingapin ng Diyos sila. Mga anak sila ng Diyos eh. Ang mga anak, mahal na mahal ng Diyos. Kaya tayo bilang nasa Eklesiya, manatili tayo sa pagsunod sa Kristo. Tiyakin natin na ang ating sinusunod ay tinig ng ating hari. Tinig ng ating tunay na leader, ang Panginoong Yahushua, ang Mashiach. At anuman po ang dumating sa mundo ngayon, pumanatag po tayo. Manalig tayo. Maging mapanalanginin tayo. Punuin natin ang ating puso't isipan ng mga salita ng Diyos. Yun ang ating panghawakan. Doon tayo mangunyapit sa panahon ng paghihirap, panahon ng kawalan ng pag-asa, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng iba't ibang karamdaman. Aaliwin tayo ng mga pangako yan ng Diyos. Purihin natin si Yahuwah. Sambahin natin siya hanggang sa dulo pa roon ng ating buhay. Yan po ang ating ipananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa leksyong ito. Iminumulat mo ang aming mga mata sa mga katotohanang napakatagal na panahon. Hindi ito itinuturo sa amin. Manapa na iligaw kami ng paniniwala. Kaya iniwan namin ang aming mga dating mga relihiyon at umanib kami sa Iglesia ni Cristo sa paniniwalang sila ang kapalit ng Israel. Hindi pala totoo yon. Isang kasinungalingang napakalaki nun. Yun ay isang paglapastangan sa mga aral mo, dakilang Ama. Kaya habang aming pinag-aaralan ito, ramdam namin sa aming katawan, nararamdaman namin sa aming pong sarili ang pag-ibig mo, ang iyong pagmamahal sa mga tao. Naibig mo kung maaari lahat ay maligtas. Huwag sanang magmatigas ang puso ng maraming tao. Harapin namin ng totoo, Panginoon, ang Eklesiya, ang siyang lahi ni Abraham. Sapagkat ang sinusunod ay ang tinig ng iyong bugtong na anak. Dito walang ibang mga mamamahala sa amin kundi ang anak mo. Kami po'y pantay-pantay sa paningin mo. At kaming lahat ay magkakapatid na nagkakaisa. Ano man ang kulay, ano man ang lahi, ano man ang lingwahe. Basta't kami po'y kabilang sa mga sumasampalataya na si Yahushua ang Kristo. Siyang tumubo sa amin at handa kaming sumunod sa kalooban niya hanggang sa darating na panahon ano man ang mangyari, nananatiling maliwanag ang aming pag-asa. Pagdating ng panahon, makakasama kami, O Panginoon Diyos. Walang bahid na anumang alinlangan. Sasasalubong sa iyong bugtong na anak sa alapaap upang makasama sa dalagang malinis na ikakasal sa Kanya sa kaharian dyan sa langit. At pagkatapos, maghahari sa lupa ang kapighatian, ang matinding kapighatian. At darating pagkatapos noon, ang Panginoong Yahushua kasama ng mga nakabilang doon sa mga inagaw sa alapaap upang magharing kapisi kasama niya at mabigyan ng pagkakataon ang mga Israelita muling mabalik sa iyo, makapanumbalik sa iyo, at sa gayon, Panginoon, makasamang paghahari ng iyong anak dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Kaming narito na mga mananampalataya, na kami po'y sumasampalataya, anuman po ang mangyari, bibigyan mo kami ng lakas ng loob. Nandiyan kang palagi, dakilang Ama, para bantayan mo po kami, para kami po ay palakasin at patapangin upang anuman ang aming makaharap, basta't kaming manalig sa magagawa mo po, lahat ay aming malalampasan. Purihin ka, Panginoon, dinadakila ka po ng aming mga puso, sama-sama kaming sumasampalataya, hindi kami nag-iisa sa paglalakbay namin, nandiyan kang palagi na siyang titingin at magmamasid, magbabantay sa amin, mag-aalaga sa amin. Salamat po, Ama. Ang lahat ay dalangin namin sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa
Inihalat ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin. Growing Up Yahusyans can be viewed on both YouTube and Facebook. At patuloy po natin na ipanalangin ang buong mga buong sangkatauhan po, lalo na mga lider ng mga bansa, mga taong nasa kapangyarihan, mga lider ng mga relihiyon, na sana'y magkaroon pa ng kapayapaan para ang tinig ng Diyos ay maiparating pa sa apat ng sulok ng lupa at mabuhay pa tayo ng ayon sa hinihingi ng Ama. Hanggang diyan po tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ng iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya. Tayo ay manindigan sa ating daumay.